Hello. Sa muli, isang napakagandang araw po sa ating lahat at happy Sabbath po. Habang tayo po ay naghihintay sa ating mga participants, tayo po muna ay masayang mag-aawitan mga kapatid. Ating buksan ng ating mga SDA hymnal sa may bilang 363, Well Built on the Rock. Well, ay. Okay, welcome po ang lahat ng ating mga kapatid na narito sa ating po ikalawang serbisyo. At akin pong anyayahan ang nasa labas, tayo po ay papasok na. Okay, so maliban sa mga kabataan na sila po ay nagpa-practice sa nilang nag-ensayo. Okay, so ihanda natin ang ating mga sarili mga kapatid sapagkat ito pong ikalawang serbisyo ay tayo po ay magsisimula na at ating ihanda ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos at tayo po ay pangunahan ng Banal na Espiritu at ganoon din na paalala ko doon sa ating mga batang maliliit na iwasan ang pagkatakbo ng mga bata baka sila ay mapatakbo sa labas at nariyan kaagad ang ating highway, ang ating kalsada na may kabilisan ang mga sasakyan. Okay, so ganun din dito tayo sa loob mga kapatid. Pansamantalang ating i-off ang ating mga data, mga wifi para sa solemni na pagsamba na tayo pong lahat ay makinabang sa mensahe na inihanda ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Okay, so narito po ang pagkakasunod-sunod ng ating mga maibahagi na gaganap. Ang ating monitoring screen natin, si Brother GR, at ang ating chorister ay pinaglingkuran tayo ni Sister Crispa Mascardo. At ako naman ang inyong pong presider, Brother Ronnie Ranes.
At ganoon din ang ating paglingkuran tayo ng ating deaconess, Sister Jumra Palmoni. At ang ating magbabasa ng ating ikapo at mga handog ay ako na rin, mga kapatid, ang magbabasa nito. At susundan ito ng scripture reading and pastoral prayer na ibibigay sa atin ni Brother Alvin Mascardo. At mga kapatid, ang mensahe ng awit na ibibigay sa atin ng ating mga kabataan dito sa atin sa Rampano Church. At ang ating mensaheng mapakinggan ngayon upang tayo po ay pagsasaluhan natin ang tinapay ng buhay na pagbibigay sa atin ni Brother John Mantala. So yun po ang pagkakasunod-sunod ng ating pagsamba ngayon hanggang sa matapos. So ibigay ko ang panahon sa atin pong chorister. The Lord is in His holy temple. Tayo pong lahat ay lumuhod. We love thy Sabbath. Ang po namin banal sa umagang ito, Ama. Amin hiling ang iyong patnubay sa aming gagawing worship
sa ikalawang serbisyo. Pangunahan ng bawat isa sa amin, special po yung lingkod na magbibigay ng mensahe para sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Sa hindi palikumin ng ating deaconess, ang ating mga igapo at mga handog, ay aking unang basahin ang nasulat dito sa Aklat ng Malakyas. Malakyas 3, sa Gs, ang sabi dito, dalhin ninyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala na wala ng sapat na kalalagyan. So, ating pong likomin ang ating ikapo at mga handog, mga kapatid. There shall be showers of blessing. This is the promise of God. There shall be season refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we pray. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sounds of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we pray. O Diyos namin na dakila, mabuti kayo sa lahat ng inyong bayan. Narito, Panginoon, ang mga pinagkikitaan sa buong isang linggo ay ibinabalik sa inyo, O Diyos, ang inyo pong bahagi at mga handog. Pagpalain mo ito, Panginoon, ang aming mga kabuhayan, lahat ng source na pinanggalingan. Tulungan niyo, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid na kung saan sa sunod na araw ng Sabat ay patuloy naman naming maibabalik ang inyo pong mga bahagi at mga handog, Panginoon. At narito, ang mga handog na ito, pagpalain mo ito, O Diyos, na magiging kabahagi dito sa paglaganap ng inyo pong pabalita sa buong sanglibutan. Marami pong salamat sa pagdinig at pagtanggap ninyo sa mga dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen.
For Song of Adoration, ating awitin ng Worthy, Worthy is the Lamb sa may bilang 133. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb that was slain. Glory, hallelujah. Praise Him, hallelujah. Glory, hallelujah to the Lamb. Savior, let Thy kingdom come. Now the power of sin consume. Bring timeless healing in You, Holy Lamb. Glory, hallelujah. Praise Him, hallelujah. Glory, hallelujah to the Lamb. Bless me with hope and feel, love Him, serve Him, praise Him still, till we all on Zion's hill see the dawn. Glory, hallelujah, praise Him, hallelujah. Glory, hallelujah to the Lamb. Hello. Kung meron po kayong mga Bible na dala ay maaari niyo po akong sabayan. Atin pong basahin ang 1 Kings verse 8 verse 18 verse 39. Ayan. So, kung meron po kayong mga Bible, sabayan niyo po ako magbasa sa 1 Kings 18 verse 39. Sabi po dito, at nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatira pa at kanilang sinabi, ang Diyos ay siyang Diyos, ang Panginoon ay siyang Diyos. Tayo pong lahat ay magalang na lumuhod para po sa ating panalangin. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Make me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Ama naming banal, magpala po kayo sa lahat. Lubos po kami, Panginoon, na nagpapasalamat sa inyong pangalan na kami po ay inyong muling tinipon-tipon sa inyong bahay-sambahan upang kayo po ay patuloy namin papurihan. Kailangan po namin, Ama, na sa mga oras na ito, nawa kami po ay inyong samahan sa aming pong pagsamba. Kaya po ang siyang pumagitna sa aming lahat, Panginoon, at nawa po ang inyong presensya ang siyang aming maramdaman. Ipagkalupo nawa sa amin ang karunungang magagaling sa langit. Nang sa ganun amin po, Panginoon, maintindihan ang inyong pong nais ipabatid sa amin. Ito po ay tumatak sa aming puso't kaisipan at na ma-apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na pong mga idalangin rin po namin, Ama, na nawa kami pong lahat ng mga naririto ay pagpalain ninyo. Ganun din po ang aming pong tagapagdala ng mensahe ng galing sa inyo. Pagkaroon sa Kanya, ang katalinuhan manggaling sa langit, Panginoon. Nanawa ang inyo pong nais ipabatid sa amin ay Kaniya pong may sambit ng maayos. Marami pong salamat, Ama,
na kayo po ang siyang patuloy na bibigay sa amin ng kalakasan. Ganoon din po, Panginoon. Patawarin po kami, sama po kami na sumpungan at pulang nakasala, salita sa gawa, liman po ito. Marami pong salamat sa inyong patuloy na paninig sa may mga hinaing sa ngalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen.
Purihin po ang Panginoon sa magandang mensahe ng awit ng ating mga kabataan. Salamat sa awit. Happy Sabbath po sa ating lahat, mga kapatid. Parang malungkot. Parang pasaan natin ang daigdig sa magang ito. Parang tayo'y nababalutan ng napakadaming problema, mga kapatid. Atin mo nang iwaksi yung mga problemang yan. Ihabilin mo sa Panginoon at yun ay mawawala sa atin. Meron po akong nais itanong sa inyo. Ano ba yung salitang restore sa inyong pagkaunawa sa wikang Tagalog? Sa inyong kaisipan? Ano yung restore? Pagsasaayos? Panunumbalik? Pwede, mga kapatid. Pero bago po tayong patuloy, tayo muna po yung manalangin. Siguro po ako hindi maghahaba ng salita. Ang ating pong oras ay, mag-11 pa lang. Minus 13 para 11. Siguro po yung 15 to 20 minutes na aking hihiramin yung inyong pakinig, ay ito yung matatapos. So, ito po yung maiksi lamang na mensahe na ipapagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Tayo po yung manalangin muna. Amang banal, sa umagang ito, ang aming inihiling. Kayo po ang manguna sa amin, sa aming kaalaman, pahat ang aming kaisipan, para ipaliwanag ang mga talatang pag-aaralan namin. Pero naniniwala po ama kami, sa pamamagitan nyo ng Holy Spirit, ipapaunawa sa bawat isa sa amin kung gaano kahalaga ang mga talatang ito sa aming buhay. Upang sa ganun, mabago ang aming kaisipan at ma-restore ang aming buhay na kayo ang aming kapitan sa lahat ng oras. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Kung titingin po kayo ngayon sa cellphone, sa Facebook, nire-restore nila yung mga old model na sasakyan, yung mga vintage car, yung mga Model 60 na mga motor. Pag na-restore yung house nilang, gusto nilang higitan. Gusto nilang lampasan yung mas maganda ang pagkayari dun sa original. Yun ang gusto nilang mangyari sa gumagawa. Nire-restore nilang maayos. Kahit magastos ang pera, makita lamang yung kanilang ginawa. Ay, ang ganda ng pagkayari ng taong ito. Pagka-restore ng sasakyang yun. Kung bibili ka man ng bahay na luma, gusto mo rin itong baguhin na maging kaaya-aya sa paningin ng mga nakakita. Gusto mong pinturahan ng bago para kung may makakita, wow, ang ganda naman ng bahay na to. Ang galing nung nagpagka-restore. Ito yung dati pangit, ngayon ang ganda na, mga minamahal na mga kapatid. Yun pala yung ibig sabihin ng restore. Binabago yung mga pangit. Kung bibili ka ng mga lumang sasakyan, o anumang uri ng luma na gusto mong baguhin, ito yung magagawa mo sa pamamagitan ng iyong kaisipan, mga minamahal na mga kapatid. Nagagawa ng isang tao ang gusto niyang gawin para maging isang kahanga-hanga yung kanyang yung kanyang ginawa. Meron po sa Biblia na isang pangyayari na ito isang paligsahan. Alam ko na alam niyo ang kwentong ito. Pero ako meron po akong nais idiin sa mga talatang ito ngayong umaga sa bawat isa sa atin. Kung mag-uumpisa ka sa 19 ng 1 King 18, talata pong 19, ang sabi po doon ni Prophet Elijah, tawagin mo, may magsugo ka at pisanin mo sa akin ang Israel sa bundok ng Carmelo at ang mga propeta ni Baal na 450 at ang mga propeta ni Asera na 400 at magsikain sa dulang ni Jezebel. Ito po yung hiningi ni parang paligsahan na hiningi ni kasi walang ulan noong mga panahong yon. Ang sabi ni Prophet Elijah, isa po yung intusan ng Panginoon na pumunta ka doon at ako'y magpapaulan sa lugar na yon. Kaya hinamon ni Elijah yung mga tao
yung angka ni Jezabel. Ito po yung mga bansang Israel po ito ha. Ito yung bansang Israel ng mga taong ito na nasakop sumamba kay Baal. Gustong ibalik ng Panginoon na maniwala sa Kanya. Kaya ang ginawa, hinamon, ang sabi ni Elijah, tayo magpaligsahan, kumuha ng 2 baka. Mauna kayong pumili ng baka at ihandog sa Panginoon. Ninyo ha, yung Diyos nyo na pinaglilingkuran, kung totoo nga yung pinaglilingkuran yung Diyos na yan. Sabi ni Prophet Elijah, mauna kayong maghandog. Kaya pumili po, sa short na story, pumili po yung angkan ni Baal ng baka. At kinatay, pagkakatay, nilagay sa dambana yung baka na kinatay nila. At paglagay doon, ito po yung nag-umpisang manalangin. Ang sabi po sa 24, tawagin ninyo ang pangalan ng inyong Diyos at tatawagin ko ang pangalan ng aking Diyos at ang sumagot sa pamamagitan ng apoy ay siyang maging Diyos at ang buong bayan ay sumagot at nagsabi, mabuti ang iyong pagkakasabi. Yun po yung sabi ng mga angkan ni Baal. At ang sabi po ni Propeta ni Elijah, mauna kayong maghandog sapagkat kayo marami at tawagin ninyo ang pangalan ng inyong Diyos, ngunit huwag ninyong lagyan ng apoy sa ilalim. Yun po ang sabi ni Prophet Elijah. Huwag daw pong lalagyan ng apoy sa ilalim yung kanilang handog doon sa altar. Kaya po naunang maglagay. At nung naka-ready na po yung kanilang iahandog na baka sa kanilang Diyos-Diyosan, nag-umpisa po silang manalangin. Mahabang panalangin ang ginawa. Ito pa sa susunod na mga talata, ang sabi pa nga doon ni Prophet Elijah, biniro sila, baka ang Diyos nyo ay natutulog lamang. Baka nagliliwaliw ang Diyos nyo. Lakasan pa yung boses sa pagdalangin. Sabi ni Prophet Elijah, hanggang sa kanilang ginawa na sugat-sugatan pa ang kanilang mga laman at lumabas ang dugo. Pero sa nangyari mga minamahal na mga kapatid, wala pong bumabang apoy na nagmula sa langit. Hanggang sa nagsawa ang angkan ni Baal sa pagdalangin sa kanilang Diyos na tinatawag. Kaya ang sabi ni Elijah, hindi ako naman ang maghahandog. Sabi niya. Kaya po ang ginawa ni Prophet Elijah, kumuha siya ng 12 bato na ito'y sumasagisag sa bansang, sa angkan ng Huda, 12 tribes, sumasagisag po. At ang ginawa niya, kung babasahin niyo po yung kwento, ang ginawa ni Prophet Elijah, ito yung altar na ginamit ni Noah nung siya naghandog. Ito yung altar na ginamit ni Isaac, ni Abraham, nung ibibigay sana si Isaac, magiging handog. Ito po yung altar na ito, ang ginamit nila. So sa tagal po ng panahon na lumipas, nasira po yung altar na to. Kaya ang ginawa ni Prophet Elijah, bago niya ilagay, ihandog yung kanyang gustong ihandog, nilinisan niya, mga kapatid. Nilinisan. Tinanggal yung mga lawa na nakadikit dyan, pinag-ayos-ayos yung mga bato na kanyang ginawa. Ang tanong, mga kapatid, ngayong umaga, yung kayang ating altar sa tahanan ay puno ng lawa kaya? Puno ng alikabok kaya yung ating altar sa ating tahanan? Kayo po makakasagot niya, mga minamahal na mga kapatid. Pakalipas po noon, nang magawa na ni Elijah, nalinisan, inaayos yung kanyang paglalagay ng altar, kinatay ang baka. Pagkatapos, nilagay yung mga kahoy sa ibabaw. Pakalagay ng kahoy sa ibabaw, ipinatong yung baka na pinatay niya. Ito pa yung napakaganda eh. Meron po dong 4 na tapayan sa side ng altar. Sabi nung sa mga, punan nyo ng tubig yan. Pakapunan ng tubig, ibuhos nyo doon sa altar. Ibuhos nyo.
para maniwala kayong, hindi ko nilagay, para maniwala kayong basang-basa yan. Sabi ba, gawin mong 2 beses. Ginawa. Kulang pa, 3 mo na. Sabi ni Prophet Elijah, kaya 3 beses, ibig sabihin, yung 4 na banga, natapayang yun, 2 ang sumasagisig pa rin po sa angka ng bansa ng Huda. 12, yung nilagay doon. Pero simple lang po yung panalangin ni Elijah. Kung susundan niyo po yung kwento. Ang sabi po sa panalangin ni Prophet Elijah, aking muna pong basahin sa pagkaling. At ang tubig ay umagos sa palibot ng dambana at kanyang pinuno naman ng tubig ang hukay. Ito po yung kanyang sa talatang 36. Ito po yung panalangin niya. Ang sabi dito, at nangyari sa oras na paghahandog ng alis sa hapon sa si Elias ay na propeta lumapit at nagsabi, O Panginoon, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at aking ginawa ang lahat ng bagay na ito sa iyong mga salita. 37, ito po sabi, dinggin mo ako, O Panginoon. Dinggin mo ako upang matalastas ng bayang ito na ikaw na Panginoon ay Diyos at iyong pinanumbalik ang kanilang puso. 37 at 38, ito po sabi, nang magkagayon ang apoy ng Panginoon inalaglag at sinupok ang handog na susunugin at ang kahoy at hinimura ng tubig na nasa hukay. Napakaganda po nung nangyari. Na parang imposibleng mangyari na binuhusan ng 12 tapayan tubig. Pero sa panalangin ni Prophet Elijah, nasunog lahat, pati bato. At ang sabi sa 39, yung binasa ng ating nagbasa kanina, ang sabi dito, at nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatira pa, at kanilang sinabi, ang Panginoon ay siyang Diyos. Ang Panginoon ay siyang Diyos. Dalawang beses pong binanggit, ang Panginoon ay siyang Diyos. Mga kapatid, nais ko pong idiin ngayong tanghali sa bawat sa atin. Yung bang ating mga dalangin ay dinidinig ng Panginoon? Sa bawat hilingan natin. Dinidilig ba ng Panginoon yung gusto mong mangyari na dapat mong gawin? Hindi kaya sira yung altar mo sa tahanan. Kaya hindi nangyayaring dinggin ka ng Panginoon. Hindi kaya sira yung altar mo sa opisina kung nag-opisina ka. Sapagkat hindi makita sa iyong buhay ang buhay ng Panginoon na ginawa ni Elias. Hindi kaya sa mga anak natin sira ang ating relasyon, sira ang ating altar sa kanila. Hindi kaya sa ating mga asawa, sira din ang ating altar upang makipag-communicate sa kanila. Maraming bakit, maraming tanong mga kapatid ngayong umaga sa ating buhay na ating isipin. Hindi kaya sila ang aking altar sa kapitbahay ko kasi hindi umiimik sa akin. Hindi kaya sila ang altar ko sa pakipagtungo ko sa aking boss, sa aking gawain. Kasi laging galit sa akin. Mga minamahal, kagaya po ni Elias, nirestore niya ng maayos yung altar na pagtatayuan. Sa isip nyo, kung hindi niya nirestore yun, dinggin kaya ng Panginoon yung kanyang dalangin? Kung hindi niya inayos yung paglalagyan ng baka na pag-aalayan, tanggapin kaya ng Panginoon yung kanyang dalangin? Hindi po tatanggapin ng Panginoon yun. Kung puros alikabok, puros lawa, yung dambana na pinaglagyan nun, hindi po tatanggapin ng Panginoon yun. Sa ating buhay, mga kapatid, marami kayang lawa yung ating tahanan. Marami kayang alikabok yung ating tahanan. Kaya hindi pumapasok yung blessing ng Panginoon sa ating buhay. Marami kayang sagabal na lagi nating nagagawa. Kaya hindi tayo pinapansin ng Panginoon. Bagaman, sobrang pagod maghapon.
sa ating gawain, pero hindi tayo umaasenso. Anong dahilan? Tanungin po natin ang ating sarili. Baka yung ating altar na ginagawa ay wasak, o marumi, o hindi naaayos, o hindi nagagawa ng paraan, o hindi nalilinisan. Kaya ang Panginoon, ano man ating hilingin, hindi nangyayari itong mga minamahal ng mga kapatid. Meron po akong kwento, karanasan, itong dalawang linggo. Amin pong nirestore yung simbahan do sa, pinakita ko na kay Brother Ronnie, yung sa Kabuldungan, sa Napsan. Ito po yung nung nakadaang bagyo, gumuho. Mga kapatid, gumuho. Ito po ako'y nang hinayang sa mga gamit. Ang mission nagbigay ng pambubong halagang 40 milyong tinayo doon. Tsaka mga kahoy na pinag-ambag-ambagan ng mga kapatid. So nang hinayang ako kasi sayang yung pagod na nauna. Kaya ang ginawa namin, sabi ko nag-usap-usap, ating itayo ng panibago. Salamat sa Panginoon at may nagkusang loob na magbigay ng pera para bumili ng mga gamit. So 3 po kaming gumawa ng mga minamahal ng mga kapatid. 3 lang kami, hindi naman laging 3. Sa loob po ng 10 araw, sa tulong ng Panginoon, natayo, na i-restore namin yung simbahang yun, mga minamahal ng mga kapatid. Na dati naguho. Ang ginawa po namin doon, para ito'y maging handa sa darating ng mga unos. Sinimintuhan na namin yung pinakampuno ng haligi. Nilagyan ng bolt, yung mga taas. Para dumating man yung mga pagsubok o hangin, matibay siya na nakatayo. So ngayon pwede nang gamitin. Hindi ko alam kung ginamit nila ngayong Sabado, yung simbahan na pinaghirapan ng mga tao na gumawa doon, mga minamahal ng mga kapatid. Inirestore upang sa ganun pakinabangan. Ang nais po ng Panginoon na i-restore yung ating sarili. Sayang yung kamatayan ng Panginoon doon sa krus para magkaroon ng kabuluhan. Ako at tayong lahat na narito, yung ating buhay magkaroon ng kabuluhan. Kapagkat kung hindi natin i-restore yung ating sarili at mananatili tayong ganun, mananatili tayo mga kapatid sa ating buhay na hayahay. Sayang po yung binigay ng Panginoon na pagkataon. Ngayon po yung time, ngayon yung panahon. Alam natin, napapansin natin sa ating kapaligiran, marami ng sign na nangyayari, digmaan bansa sa bansa. Nasa Biblia po yung mga minamahal mga kapatid. Huwag na nating hintayin pa na matapos ang ating kwento ng ating buhay na hindi na-restore ang ating sarili sa ating mahal na Panginoon. Huwag nating hintayin pa na tayo mawalang bigla, na hindi tayo nakakapit sa ating mahal na Panginoon. Ang buhay ay hindi po natin alam ang bukas. Kung tayo buhay pang lahat bukas. Kung tayo makakita pa ng liwanag bukas na umaga, hindi natin alam. Walang nakakaalam sino man sa inyo na tayo buhay pa bukas. Wala, mga minamahal ng Diyos lamang. Kaya ang hamon, sa tanghaling ito, sa oras ito, mga minamahal ng mga kapatid, ating isang guni ng mabuti sa Panginoon yung ating sarili. At kung dumating man yung wakas ng ating buhay, tayo po'y nakadikit sa Kanya. Kanina po, nalulungkot ako nung nag-umpisa ang Sabbath School. Anong oras na? Mag 9 o'clock na. Kunti pa lang kami dito. Mga minamahal ng mga kapatid. Hindi po ako humusga sa atin. Pilitin po natin na huwag tayong malate sa Sabbath School. Lambing lang po ito sa ating lahat. Sapagkat kung tayo laging half day sa ating bahay-sambahan, payag ba ang Diyos na dalhin tayo sa langit kung tayo half day lagi pag sa bahay-sambahan? Isipin niyo mga kapatid. Aprobado kaya sa Panginoon kung half day lang tayo sa ating bahay-sambahan? Ang gusto ng Panginoon ay maagap, buong maghapon ang ating gagawin. Pero kung tayo manatili, mga minamahal ng mga kapatid, hindi po ako humuhusga. Kung mananatili tayo sa ating ganitong kalagayan, na half day ang ating pagpunta sa simbahan, pagdating ng tapos ng kainan, uuwi na. Kaya nga po tayo may patlak sa tanghali.
ipagpatuloy po natin ang paglilingkod sa Kanya. Kaya doon po sa AY Leader, ating agapan, huwag natin intayin na mag-alas 3 pa ang umpisa para yung mga kapatid natin hindi na umuwi. Kasi kung ating iintayin pa ng alas 3 ang hapon ng start ang ating AY, mapipilitang umuwi yung iba. Matutulog, hindi na babalik. Ako po yung tinatamaan din sa sinasabi ko. Sabagat yung pinagagawa ko din lagi sa mga kapatid. Ngayon na, huwag na tayong, sabi lang ni Brother Ronnie kanina, huwag tayong magpatumpik-tumpik pa mga minamahal na mga kapatid. Baka naisip nyo, nahayahay tayo ngayon. Pero sa ibang lugar, kung manonood kayo ng Facebook na nangyari, yung mga kalamidad doon, maraming taong nagugutom. Maraming taong naghihirap. Hindi alam ang gagawin. Pero tayo, isi-isi lang ang ating buhay. Isi-isi lang tayo dito, nakakatawa pa tayo. Yung iba hindi na nakakatawa. Yung iba hindi nakakakain ng 3 beses sa maghapon. Tayo kumakain pa. May merienda pa, mga minamahal na mga kapatid. Nawa po ang palalang ngayong tanghal sa atin, ating i-restore na mabuti araw-araw ang ating sarili upang sa ganun, magkaroon ng kabuluhan yung ating buhay. Sapagkat kung hindi po natin ito magagawa, magiging walang kabuluhan yung kamatayan ng Panginoon sa krus upang tayo tubusin, upang tayo makasama doon sa langit na bayan. Sino po bang gustong pumunta sa langit? Walang tumataas ang kamay. Ayaw nyo? Amen. May isa. 2. Siguro yung iba gusto talaga sa lupa dito, puno ng problema. Puno ng sama ng loob. Puno ng sakit sa mga kapatid. Nawa, ang mga paalala ito sa ating buhay ngayong tanghali, isipin lagi natin na may Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay. Kagaya po ng bansang Israel. Gano'n kamahal ang pag-ibig ng Panginoon sa bansang Israel. Iniligtas niya kahit matitigas ang ulo. Ito po'y namamana pa rin natin hanggang ngayon. Katigasan ng ulo. Pero ang Panginoon, nag-aantay lang na ilapit natin ang ating sarili upang sa ganun, magkaroon tayo ng buhay, magkaroon ng kabuluhan, yung ating buhay na ibinigay ng Panginoon, na ipinagkatiwala sa atin, naganapin natin ang kanyang kalooban na ating ginagawa sa pamamagitan niya. So mga kapatid, nawa ang mga palalang ito, hindi lang natin narinig, lagi nating i-restore sa Panginoon ating sarili. Lagi nating idikit sa Kanya upang sa ganun. Sabi ko nga kanina, yung ating buhay na tinatamasa ngayon, hindi lang dito kayo dun sa langit na bayan na inihanda po ng ating mahal na Panginoon. Happy Sabbath po sa ating lahat. Maraming salamat, Kuya John, sa pagpaalala at sa isang napakagandang mensahe para sa tanghaling ito. Para po sa pagtatapos ng ating divine, ating awitin ang O Brother, Be Faithful sa may bilang 411. This way
Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa paalaala na pinagkalo mo sa amin. Nawa ang aming buhay lagi na aming i-restore na kayo ang nangunguna sa amin, hindi aming sarili. Sapagkat walang kabuluhan ang sanbutang ito, kundi diyan sa langit ang aming nais makarating, Ama. Hindi namin kayang gawin ang mga bagay nito maliban. Aming ilapit at ipagkalob ang aming mga sarili upang sa ganun. Kung may mga dumating na mga bagay na problema o suliranin, kaya namin itong lutasin, tanggapin. Mapaglabanan namin ang makasalimutang bagay. Naniniwala po Ama kami ngayong tanghali na bless ang bawat isa sa amin at maging gabay namin ito sa aming paglakad sa araw-araw habang kami naghahanda at nag-aantay sa iyong pagbabalik. Nawa po ang mga dalangin, digin sa kaitaasan, sa pangalan po ng aming Manubos si Jesus. Amen. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and take His children home. Are you gladly telling others Jesus loved, Jesus saved? Are you living by God's word and by His power? By His faith, my friend, learn us almost to the end. Till we see our Savior come again. Sa muli po, happy Sabbath sa ating lahat.